Hello mga Inday, and for today's video nga mga Inday, ayan, naglilinis tayo dito sa kusina. Ganito yung gawain ko kapag hindi ako nakajote sa tindahan, dito naman ako sa loob ng bahay. Ayan, napasaya na nga ako dyan kasi wala tubig mga Inday. Hindi na pala pansin ni mga Inday ang kawaling maitim pa sa akin. Hindi ko na pala yung kinukuskus ng steel wool sa likod. Kasi nga guys, sobrang nipis niya na. Sayang naman kung mabutas, nagagamit pa naman siya guys. Wala talagang katapusan ng trabaho ng isang nanay. Yan. Pagkatapos ng duty ko sa tindahan, babalik naman ako dito sa loob para maglinis. Araw-araw talaga ako naglilinis, pero di ko alam kung bakit ang dami pa rin kalat. Ewan ko ba kung sino pa na talaga itong bahay namin ng kalat. Everyday naman ako naglinis, pagkagising ko, linis agad. Ewan ko ba kung ako lang ganito, araw-araw naman ako naglilinis, pero parang makalat pa rin. Sa sobrang dami ng ginagawa ko sa tindahan, sa school works, at dito sa bahay, buti nga nasisingit ko pa talaga tong paglilinis ng bahay kasi ayoko talaga na may nakatambak na hugasan at makalat na bahay. Kahit gaano man kalit yung bahay natin, parang natinigin pa rin natin malinis to. Ayoko kasi talaga ng makalat na bahay kasi nga pag makalat ang bahay, parang hindi ako makapag-isip ng maayos kasi wala naman talaga akong isip. Hindi, sa totoo lang talaga mga Inday, mas hindi ka makapag-isip ng maayos kapag makalat yung bahay. Nakadagdag siya ng stress. At yun nga mga Inday, tapos na tayo sa paghuhugas, sorry. Lalagyan naman ako ng kurtina para sa aking lababo. Naglalagay nga pala ako dyan ng tali para may tali ko na tong kurtina doon sa may lababo namin. Nalagyan ko siya ng kurtina para hindi naman siya dugit din yan. Ba't kaya tayo mga nanay, hindi tayo maubusan ng mga gawaing bahay? Sobrang dami natin ginagawa araw-araw dito sa bahay natin. Pero akala ng ibang tao wala tayong ginagawa. Akala nila nakatambay lang tayo buong maghapon. Pero hindi nila alam ko lang ang isang buong araw para sa paglilinis. Pag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Ang akala kasi nila sobrang dali maging housewife. Pero okay lang din naman. Gusto ko din naman maging nasa bahay lang. Ayoko din naman magtrabaho sa labas. Gusto ko pa rin naasikaso yung anak ko, yung bahay namin. At maganda kasi dahil may business naman ako dito sa bahay. Kumikita pa rin ako kahit nasa bahay lang ako. Pero minsan talaga sa sobrang dami kong gawain sa schoolwork, sa tindahan. At dito sa bahay, hindi ko na rin talaga kinakaya minsan yung ibang gawain. Hindi ko na ginagagawa. Kaya thankful pa rin ako dyan sa supported kong sugar daddy dahil minsan tinutulungan niya talaga ako lalo na sa paglalaba. Minsan siya yung gumagawa ng mga gawaing bahay. Nagluluto ng ulam namin, nagbabantay sa tindahan at nag-aasikaso na rin sa anak namin. Pag sobrang busy naman ako, pero pag wala naman akong ginagawa, hindi ko naman siya hinahayaan na magtrabaho dito sa bahay. Syempre ako pa rin ang nagtatrabaho. At ayun na nga mga Inday, inayos na yung higaan namin. Yes, yan lang po ang higaan namin. Wala po kaming gamit na makapal na foam. Comforter lang po talaga kasi nakapapag po kami. Ayaw po kasi ng asawa kong gumamit ng foam. Bumili kami ng foam kasi nga mainit. Ayaw niya nun. At saka mga Inday, napakakuripot po talaga ng asawa ko. Imbes na ibili ko po daw ng mga gamit na ganun, hindi pa naman namin to sariling bahay. Yung pambili namin ng foam, idagdag na lang daw muna sa puhunan namin sa tindahan. Magandang idea din naman siya. Kasi yung pera namin lalago pa rin pag ginamit namin puhunan sa business. Yes po mga Inday, hindi po namin to sariling bahay. Nangungupahan lang po kami sa tita ko. Sa tita ko po talaga tong bahay na to. Nangungupahan lang muna kami ngayon mga Inday kasi hindi pa naman namin kaya magpagawa ng sarili naming bahay. At ayan, kahit pa paano naman, komportable naman kami dito kahit ganito lang siya kaliit. Okay naman siya kasi tatlo lang naman kami. Yung kapatid ko naman nasa baba. Doon siya nakatira. Dito siya kumakain sa taas pero doon siya natutulog sa baba. Pero thankful pa rin ako at blessed dahil meron kaming ganito, meron akong tindahan na malaking tulong talaga para sa amin. Lalo na sa akin kasi nag-aaral pa po ako ng college. Actually, malaking tulong talaga siya para sa pang-allowance ko, pang-bayad ng tuition at pang-araw-araw namin na gastusin. Malaking pasasalamat ko din sa tita ko kasi sa akin niya pinaubayad ng tindahan niya, sa akin niya pinaupahan. Thankful ako kasi malaking tulong talaga siya sa amin. Siguro kung wala akong tindahan yan, hindi ko may pagpapatuloy yung pag-aaral ko sa college kasi mahihirapan talaga kami sa pang-araw-araw namin na gastusin. Pero malaking pasasalamat ko talaga na binigay siya sa akin. At nagkaroon ako ng chance na makapag-aral ulit sa college kasi nasusuportahan naman ng tindahan na to yung allowance namin araw-araw. At ayun na Inday, patapos na ako. Ayusin ko na lang yung higaan namin at magtutupi ako ng mga damit namin. Ayun na, ganyan lang kayempis yung foam na ginagamit namin. Yan yung foam sa luma namin higaan. Hindi ko tinapon kasi nasayang naman. At ayan, naka-comforter lang kami. Pero komportable na talaga kami dyan guys. Sanay na kami ganyan ang higaan namin. Every week talaga ako nagpapalit ng comforter tsaka mga punda ng una namin. Kung kahit gaano ako kabisi, nilalabang ko talaga yan weekly. Pinapalitan ko siya weekly. Minsan nga 4 na araw lang talaga pinapalitan ko na siya. At ayun mga Inday, pinalitan ko na nga yung mga punda dyan. Ayan, patapos na rin ako sa gawain ko dito sa loob ng bahay. At ito na nga, last but not the least, magtutupi na ako ng mga damit. Yan ang huli kong gagawin dito sa loob ng kwarto namin. Okay, hanggang dito na lang muna mga Inday. See you on my next mini vlog. Bye mga Inday!
subscribe to my channel.